Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay para sa mga taxpayers na ang line of business ay land transport or TNVS. Ang ating tax type ay percentage tax and income tax. Sa percentage tax, ang ATC ay PT040. Sa regular taxpayers, sa other taxpayers, no, for example, sa retail or service industries na hindi naman TNVS, PT010, retail or wholesale. Dito sa TNVS, specific siya for land transport na ang kinikerry ay person. So, may certificate of public convenience dapat para ang tax rate ay magiging 3%. So kahit ang iyong gross sales ay lumampas pa ng 3 million pesos, ang tax rate ay mananatiling 3% dahil sa other percentage tax for common carriers. Okay? Kung ang business ay land transport pero nagki-carry naman siya ng mga parcels katulad ng mga Lalamove na nagki-carry ng mga bagahe, yun ay transport services na ang ATC ay PT010. Kapag lumampas ang gross sales doon ng 3 million, yun ay subject to VAT. Kaya kailangan magpa-register sa value added tax. Mag-update ng registration from non-VAT to VAT. Okay. Dito sa aking sample, for the third quarter, for the months of July, August, and September, ang ating taxpayer ay may total gross earnings na 188,045 pesos. Itong amounts na to ay based on records ng aking taxpayer, based on passenger fares, not boundary ha, kasi clarify ko na ito sa Officer of the Day, sa BIR, na hindi nila ino-honor ang boundary system. Kasi kung sa boundary system, ang 30 days, kung 26 days lang yung biyahe kasi merong coding, so 26,000 lang to. Merong under declaration of gross sales. Kung gusto nyo naman na ang driver nyo ay may shoulder siya ng sarili niyang taxes, o pwede nyo siyang iparegister as another business entity na siya ang mag-declare ng sarili niyang earnings, then ikaw na nakakatanggap lang ng boundary or rent, daily rent ng iyong sasakyan, yun, separate kayo para hindi nawawala ng income ang BIR. Yun lang. Sa ngayon, bumaba yung mga tao o mga clients ko na nagpapa-assist sa akin sa pag-file ng kanilang tax returns. Siguro affected din sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na wala na ng tiwala sa mga nasa posisyon sa gobyerno. Kaya halos ayaw ng mga tao magbayad ng taxes. Pero dahil ito ay ating obligasyon as business owners or those who are engaged in profession, kailangan nating mag-remit ng taxes sa government. Sana lang gamit ng maayos ng mga namiminuno sa ating bansa. Okay? Dito na tayo sa EBIR forms. Kung first time nagagamit ng EBIR forms, mag-encode ng tax identification number, RDO code. Ito ay makikita sa upper portion ng Certificate of Registration
BIR Form 2303 na ibinigay ng BIR during registration. TNVS. Line of business, TNVS. Taxpayer's name, last name, first name, middle name kapag individual. Kapag naman non-individual, kung ang business ng TNVS ay nakapangalan sa corporation, dito, corporate name. Then enter registered address of taxpayer, yung business address na registered sa BIR. Zip code, contact number, email address, active na email address para dito ma-receive ang tax return receipt confirmation mula sa EBIR. Then select 2551Q version 2018. Click fill up. Background information save. Click. For the year 2025, click calendar, automatic na siya na ang year ay mag-change to 2025. Number 3, click third quarter. All other details, automatic na siya. Go to page 2. ATC PT010. Enter your gross sales. Total for 3 months. Ang tax due ay 5,641 and 35 centavos. Click save. Okay. Background information save. Click validate. Validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. Okay na yan. Then, pwede nang mag-print. Meron na akong tutorial kung paano mag-print nito ng ating EBIR forms. Check nyo na lang. Pagtapos mag-print, cancel print, then submit final copy. Click OK. Then click OK. Sa ngayon, hindi ko na siya i-click OK dahil ito ay sample lamang. Sana po may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye!